This, I guess, is the most annoying debate of all, mga ate at kuya. Nagkakagulo na talaga ang Team Alpotera, 'no? Itong mga DDS na sa tingin namin mga peke. Sorry ha, pero ang sasama kasi ng ugali nila. Itong grupo na 'to na sabi nila mga Duterte supporters sila, ay yung iba sa kanila ayaw namang i-declare na sila ay DDS. Dalawa na ang naringgan ko sa kanila na hindi raw sila DDS, eh. Ay Diyos ko, para silang sino ba yun, si Judas ba yun? Yung ipinagkanulo si Jesus Christ. One is Miss Hypocrisy, di ba, nung pumunta sa lower house, mga ate at kuya, nung nagkaroon ng TRICOM hearing sa mga vloggers, hindi raw siya DDS, sabi ni Miss Hypocrisy. And also, si Libag na yan, hindi niya tinatawag, aminado, hindi ako DDS, I met the president very late in the game, sabi niya. So, hindi daw siya Duterte supporter. At tapos gumawa siya ng panibagong kulto, no? Dutertista raw sila, Dutertista. Kasi ayaw nga nilang malabel as DDS. Oh. Tapos ngayon, papirma-pirma sila, nag-iikot. Sinabi nga ni Chupanga na this is futile and useless nga, pointless. Ano pa yung sinabing ano? May isa pang term na ginamit, mamaya puntahan natin. Nagbabangayan na ngayon yung mga peking Duterte support. Buti nga. Masasama kasi ugali nyo eh. Naglalabasan ng kulay. Sa tingin ko mga kababayan, itong pagpuna ni Chupanga dito sa signature campaign. Libag yung signature campaign mo, nilalait ni Chupanga, pagsasayang daw yan ng oras at pagod. Wala raw yan kwenta. So ano talaga ang layunin niyo? Ba't kayo nagpapapirma? Ano ang motibo ninyo? Data ano ngayon? Parang ano tawag doon? Parang nangongolekta nga talaga sila ng ano ng social engineering, sabi nga ni MNR. Nangongolekta talaga sila ng mga sensitive na details ng mga tao at hindi natin alam kung saan nila gagamitin. And then itong kadebate ni Chupanga na ito, debate raw ang tawag doon, pero tingin ko hindi naman eh, para silang mga palengkera lang eh. Hindi ganun ang debate. Sige, tawagin na rin nating debate yung kanilang conversation. Panoorin natin maya-maya. Mga kababayan, sabi niya, ang sabi nitong kadebate ni Chupanga na best friend ni Libag, ay yung signature campaign daw nila ay mapapalaya raw niyan si Tatay Digong, which is wag kang mambudol, hindi makakalaya si PRD niyan. Kahit pa 1 bilyong signature ang malikom ninyo. Second, sinabi niya mga kababayan, na kaya raw ng kanilang signature campaign na tanggalin si Ngiwi Jr. sa pwesto. OMG. Iba yung sinasabi ni Libag, iba yung sinasabi ni Chupanga, iba yung sinasabi nito. So, makakakumbinsi talaga sila mga kababayan ng dagdag na tao na inis kay Ngiwi Jr. Kasi kaya raw tanggalin si Ngiwi Jr. ng kanilang signature campaign. So, baka mamaya kasuhan kayo ng sedition yan. Gusto nyong tanggalin si Ngiwi. Through pirma-pirma. And then may sinabi pa siya, kaya raw magpapanalo ng kanilang signature campaign ng kung sino mang politiko hindi nila binabanggit pagdating ng 2028. Ay, ano yan? Paano? Kapag naku, nagdududa ako mga ating. Nagdududa talaga ako. Halimbawa nga mag-succeed itong pirma-pirma nila. And then makalikom sila, halimbawa, kasi mukhang wala na silang maayos na deadline, di ba? Ini-extend nila ng ini-extend. Halimbawa, makalikom sila ng 1 million signatures. Tapos makikita doon mga legal voters, halimbawa yun. Kasi syempre, you have valid ID because you're above 18. Right? Most probably, botante ka rin. So, kung makakapagpanalo raw ang kanilang signature campaign ng politiko pagdating ng 2028, kanino nila yan ibibenta? Right? At kanino sila lalapit na politiko kung saan ikakampanya nila. So itong Tay kami naman or Dutertista utot-utot nila na yan. Kasi tawag nila dyan, mga Dutertista raw yan eh. Yung kanilang Tay kami naman signature campaign na yan. Hindi kaya magiging non-government, ano tawag yan? Parang ganon, NGO. Hindi kaya maging NGO yan. And then eventually maging party list. Ay ang boto lang na kailangan ng isang party list mga kababayan, ang alam ko 300,000 votes. Baka tumakbong party list yan. Or maybe i-offer nila yung kanilang grupo. Kasi may nangyaring ganyan noong 2022 mga kababayan. Ang sabi ay ikampanya mo ika ang politikong ito and yung politiko na yung bahala sa'yo. My God.
So kung ikakampanya ng grupo ng mga alpotera ang isang politiko dahil ipinagyayabang nila na meron silang 1 million members or meron silang mga supporters na sumali sa kanilang signature campaign, eh di makakatikim yung grupong yan ng biyaya sa politikong kanilang i-endorse. So i-offer nila yan. Gawain niya ni Taning, right? At ang pagkakarinig namin, ang ilan sa mga Team Alpotera, lalo na yung mga TikTokers nila, ay mga recruit ni Taning. Ano ang sabi noon, mga kababayan, sino nagbulgar niyan? Si Taning daw ay inoffer niya yung kanyang platform, meaning to say yung kanyang social media, YouTube and Facebook, kay VP Sara. At sinabi niyang, i-interviewin kita or ikakampanya kita ng todo-todo or something kay VP Sara. Pag nanalo ka, ay ikaw nang bahala sa akin. Hindi mo na ako maniningil, parang ganun ano. Kasi syempre, panahon na ng kampanyahan, ang mga politiko gusto nilang mapanood sa mga media, even sa social media, ay si Taning millions ang followers. 'Di ba? 2 million mahigit. Plus meron pa siyang YouTube. So kung ang isang politiko may interview sa platform ni Taning, maraming makakapanood. Tinanggihan siya ni VP Sara. Kaya never niyang na-interview si VP Sara sa kanyang Facebook page and even on YouTube. Yun daw ang offer ni Taning. I-interviewin kita, mailalatag mo ang plataforma, I have 2 million followers, yada yada. Pag nanalo ka, hindi walang bayad yung aking interview sa iyo at exposure mo sa aking platform. Pero pag nanalo ka, ikaw nang bahala sa akin. Alam na this. Humihingi ng pwesto ang Taning or maybe Datong pagkatapos. Kasi ipapalabas niya na ako ang most powerful, ako ang most popular ngayon na political blogger and vlogger. So, kung gusto mo na 'di ba, ipakilala kita and i-convince ko yung aking mga followers na iboto ka, eh kaya kitang ipanalo. So baka ganyan ang drama nitong grupo ng mga alpotera, mga ating. Aside from they're one of those people and group na gustong-gustong mapasok ang opisina ng gobyerno through backdoor. At yan yung party list system. Sa backdoor dadaan. Wala naman silang constituents, wala naman silang baluarte, right? Hindi katulad ng mga kongresista na may nasasakupan. Halimbawa, Batangas, Laguna, Cavite, takbo doon ng mga kongresista. Sila wala. All over the Philippines ang kanilang followers, all over the world pa kung talagang malakas sila. So, kinokontra na ito ngayon ni Chupanga, mga ating nakamiyembro nila. Isa rin sa mga, Chupanga, wag kang tatanggi. Ipinromote mo rin yan dati, ba't ka bumitiw? May nakita ka bang hindi maganda? Aside from mga traidor yung mga kasama mo sa grupo? Oh, sabi niya, useless yan. Eh, si Chupanga, isa yan sa nangangampanya. O, pirma na kayo din tayo. May sticker pa nga si Chupanga din sa mukha. Eh, yung sticker, yung mga printed na mga damit na yung t-shirt printing, mga tarpaulin, negosyo yan ni Libag. Umamin si Libag kanina sa isang live ng isang vlogger na isa siya sa organizer niyan. O sino ngayon yung mga lawyers na nagba-back up diyan or ilan sa mga proponent ng mga abogado, hindi mo siya abogado. Si Raida, isa diyan. 'Di ba may mga legal team daw mga yan pero hindi alam kung sino? Ayaw nilang ilabas kung sino yung kanilang legal team o yung mga lawyers na nag-organize niyan. Umamin si Libag, isa daw siya. Malamang, isa rin si Alpot. And then of course, yung mga imprenta ng mga tarpaulin at mga ano na yan, yung mga signature sheets or whatever, ang negosyo yan ni Libag. Bibili lang yan ng ilang toneladang kokomban, imprentahan. Ay, ito na ika ang ginasuso sa imprenta. Mura lang ang sigil ko. Pati sa mga stickers, mga damit-damit, mga mug, payong, hoodies, jackets, t-shirt, tarpaulin, lahat na. Oh, tiba-tiba ang printing business ni Libag sa kanilang lakad na yan. Nga pala, ang dugyot-dugyot na ng kanilang van, tingnan. Yung parang paso na ang prangkisa ba yun? Ang dugyot na dami pirma, parang dumi-dumi na nung van nilang tingnan. Anyway, let's watch the debate, the most annoying debate of all. Nakakaalibadbad. Parang hindi marunong makinig ang isa't isa, mga ate at kuya. Sandali i-full volume ko lang. Okay. Panoorin nyo kung kaya nyo.
Ang ano, nakakapag-init ng ulo. Hindi muna antayin na matapos magsalita ang isa bago magsasalita yung katunggali. Ngumakngak na ng ngumakngak. Oh, ito ba yung malignong tinatawag? Team malignot? Kasi ang itsura niya. Kasi ang dating niya mga kababayan, para siyang lalaki na maitim, na burog-burog ang muka, magaspang ang muka kasi marami siyang craters, para siyang buwan, maraming bako-bako. Tapos moreno kasi, malaki mata, panot, kaya nga nagsusombrero. And mukhang bardagol, malaki katawan. Pero mukhang unano rin eh. Parang kasing height lang sila ni Tio Moreno or mas maliit pa kay Tio. Parang ang dating sa kanya mga kababayan ay siga sa kanto. Pero nung umimik ay talagang boses kiki naman pala mga tituya. I mean, bago natin i-play, kung ikaw ay akla, would you agree with me mga kababayan? I-comment nyo dyan sa comment section na. Would you agree? Kung ikaw ay akla, dapat may nakikita sa yung kaunti man lang na femininity. Right? May kaunti man lang sana na bahid ng pagkababae. Kasi may mga nakikita akong mga boys, mga ate at kuya, despite na totoong lalaki sila, pero yung mga facial features nila, halimbawa, hindi panlalaki. Pero yung mga Koreano, di ba? Parang mga baby face sila. Meron silang kaunting pagkababae ang dating, like hindi kantuhan ang mukha, pino ang balat, pero totoong lalaki. Okay? Nakakatuwa. Kung ikaw ay Becky, yun ang sa tingin ko, kung bading ka, dapat may makita man lang sa yung kaunting pagkababae. Ay kahit nga ang mga lalaki ngayon sabi ko nga mga Koreano, kahit ang mga lalaki ngayon kakikitaan mo ng ng feminine features, lalo na yung mga lalaki na hindi batak sa trabaho, right? May kaya sa buhay, yung tipong makinis. O kaya hindi bato-bato ang katawan, right? Tapos may personal hygiene. 'Di ba natural sa mga babae kasi ang pagiging malinis sa katawan. Mga boys naman parang wala silang pakialam kung haggard sila or ragged sila, right? Kasi nga mahilig sila sa mga extreme sports, ganyan, kung ano-ano pa. So expect na rin ng mga boys kapag paminsan-minsan tagaktakang pawis or what. Pero yung may mga lalaki kasi na parang, 'di ba? Yun nga, may kaya-kaya sa buhay or maybe hindi batak sa trabaho, mahilig lang mag-gadget. Ang katawan, ang itsura, even yung pag-uugali, right? Finesse. Ay ito parang wala man lang bahid ng ng alindog. Parang gano'n. Therefore, alputera talaga sila. Let's listen mga kababayan. Hoy, go! Wala ko naririnig. Teka nga, nasaan na ang volume? Wala ko narinig ate. Namamaligno tayo. Okay, walang volume. Sige. Okay, let's play. In order for them to really think that the impeachment of Bongbong Marcos is very possible. How? Of course, you have to draft the impeachment case. You have to let someone. That's the process. You have to ask someone to endorse mag-file lang ulit ng another impeachment. So are you saying that just because we cannot impeach BBM, we will not try, but because you can dissolve the ICC, that's very possible. So that's your argument. Okay, I'll tell you how. I'll tell you how. Okay? Ito mga sinasabi mong futile at noise. Ito ang dahilan kung bakit na-pressure Noise. si BBM na i-reveal itong. Kasi, if we will do another Okay, my argument. Okay. If we will do, okay. We have this saying na totoo naman. If you will do same thing over and over again without changing anything, that's stupidity. That's why we need to do these small things that you are calling. O ba't nagbabuffering ka dyan? Noise that you are calling futile. Totoo naman futile, walang kwenta. Para magbago yung public consciousness. Para magbago yung nangyari noon. So what's Okay? new? So what's new? So what's new? Kasi nung mga panahon na yon, hindi pa buhay na buhay ang galit ng mga tao same sa ngayon. Mali. Okay? Noon, wala Mali. pang So what we have done in the past? Not because it's not working today. Kaya nga it's a process, Tio So it's a process. So do you think if we will file impeachment today without doing anything else, it will work?
Impeachment is answer me. also a process. No, Nagtatawa lang siya ni Tio, ni The Chupanga. point is going So what's the before the point? impeachment to work. So tell me, if you think we will file the impeachment today, it will work with the current Congress na pro sa admin. Answer. Will it work? Kung magpa-file ng impeachment ngayon. Eh, kailan? Oh, am I allowed to answer na? Oh. Yes. Okay. No, Coco. I-contextualize ko na because you are not understanding context, okay? See, you are not Nagtatanong si Chupanga sa kanya, am I allowed to answer na? Oo daw. Tapos, dumaldal na naman ang dumaldal. Isn't this the pang Guinness Book of Record na most annoying debate? Walang nakikinig. Kasi hindi rin diretsong sinasagot yung tanong. So parang ang point yata dito ni Maligno ay magsasaksid ang impeachment sa tulong ng pirma. Talaga ba? Kasi nakaka-raise daw ng consciousness itong signature campaign nila. Parang hindi daw todo ang galit pa ng taong bayan. Kaya dapat, di ba? Or hindi pa masyadong aware ang mga Pilipino na dapat nang ma-impeach Singiwi or something. Ba yun? answering. You are evading. Go. Actually, nakakatawa ka na because you are not understanding Okay na, context. As I nakakatawa mentioned, itong mga ang sinasabi mo kasi, Okay na, ang sinasabi Tio. mo, Okay na, Tio. Hanggang ngayon, hindi mo na-debunk yung third option ko. Third option pa lang yun, I have other options. So ano ang third Pangalawa, option mo? hindi mo Ano ang third option mo? na possible. Okay, prove to me that possible ang impeachment kung gagawin ngayon without those small, futile, and noise na sinasabi mo. Kaya nga kanina, sinasabihan kita, enumerate what are those futile noise na pinapaano mo sa akin. Answer! Kasi ang sinasabi mo, only impeachment, at maboto si Inday ng 2028 ang mag-work to bring PRRD home. You cannot even prove right now na yung impeachment is possible right now. Sabi mo, realistic. So ngayon, habang hindi pa yun possible ngayon, Parang gusto niya akong kainin, ate. Natatakot, Akel. Parang gusto niya akong higupin. Afraid. I didn't expect his voice to be like that. Although I have seen him in several rallies na isa yan sa... Di ba sila yung nang hamon ng away noon sa Liwasan? Kasama si Libag, yung gano'n sila, di ba? Yung may media, tandaan nyo? Nung, I think, September 21 ba yon rally? Yeah, I think so. September 21 ng 2025, yung gusto nag-clash. Kasi may mga makakaliwa doon, tapos ito, tsaka yung best friend niyang si Libag na ayaw magbayad ng utang sa akin. Ganun. Tapos nung sinugod na nung kaharap ay pumunta si Libag sa likod, kasama yata siya doon. Isa siya sa mga ganyan ang mukha doon. Diyos ko po, ano ba to? Hindi ko ina-expect na mukha siyang maangas, mukha siyang nangungursunada sa kanto or sa kalye, mukhang tambay, mukhang babardaguling, mukhang mambubugbog Tapos ganun yung boses at pananalita, mga ating, parang hindi bagay, no? Kaya nga sabi ko, kung bakla ka, dapat may makita sa yung kahit kakaunting pagkababae, parang wala naman. Kundi yung pagiging boses, kiki lang, wala kayong magiging healthy conversation kung ganyan kayo. Ito ang gustong-gustong umakyat lagi, I think one time sa live ko, even sa live ng Team Alindog, right? Yan sila nilibag. Nung bago-bagong nagsisimula ang Team Alindog, kapag nagla-live kami, gustong-gusto nilang umakyat. Hindi sila pinaakyat ng mahal na Reyna Edwin Hamora. Ba't namin kayo paakyatin babarubalin yung live namin? Utot. Masasayang ang oras namin. Kasi ang maaangas yung mga yan, mga kababayan. Sanay daw sila sa bardagulan sa TikTok. Sanay kayo na ganyan, walang tigil ang bunganga ninyo para hindi makasagot ang opponents nyo. Pero walang substance ang mga ginangak-ngak nyo. Right, mga ate ko? Sasakit lang ang ulo ng nakikinig. Let's listen some more para sumakit ang ulo natin. Let's play. lutuin muna natin para maging possible in the future. At yun yung tinatawag mong small and futile things. Okay? Lutuin? Iluluto natin ang mga bagay-bagay, Tiyo. Okay na, Tiyo.
I won't waste Coco, your time, Tio. thank I you won't for waste your strengthening my time. argument because Okay, you are okay. leaning towards the impeachment of Okay. Bongbong Marcos. So, do you agree that tayo kami naman, Microphone okay, do you time. agree that tayo kami naman, Hindi do you agree nakikinig, that no? tayo kami naman, signature campaign, ay maluluto ang mga bagay-bagay for yung mga possibility mo, which Ano yung mga bagay-bagay na maluluto because of the signature campaign? Okay, one is nakikita natin yung numbers at may mas mga nagagalit at may mas willing na mag-participate. Naghahang ating. Oh, naghang na maligno na tayo mga ating. Anyari? Parang sinasabi ng vlog natin, tama na, wag na natin pakinggan. Pokemon. Anyway, sinagot ito ng mahal na Reyna. Ay, ayun, nakita ko may bagong post ang mahal na Reyna. Ano itong kaguluhang ito? So, hindi na sila nagkakasundo sa signature campaign. Tinatawag ni Chupangan na pagsasayang yan ng oras, di ba? Ingay lang yan. At tinatanggi, hindi ko man tinawag na futile yan at saka noise, ganun-ganun. So, sa tulong daw ng kanilang signature campaign, naluluto daw nila ang awareness ng mga tao. Na pwede raw ma-impeach nito si Bongbong. What the heck? Akala ko ba ang goal ng pirma ay palayain si PRRD? Yan ang vlogger ng Team Alpotera. Yan, ganyan. Diyos ko, nakakahiya. Anyway, silipin natin yung mga post. Ito post ni Mahal na Reyna. Kasi yung ngumangal-ngal na maingay, ito pangalan niya, di ba? Palpak na palpak sa grammar, palpak na palpak, mayabang, hambog. Hindi siya pang vlogger. I think nilalangaw nga rin yung kanyang YouTube kapag nagla-live yan. Siguro kaya niya pinakyat si Tio. Chupanga, ako na nagsasabi sa'yo, ginagamit ka niya for cloud chasing. Kasi kahit paano, mas sikat ka doon, Chupanga, ha? Although may alingas-ngas tayong dalawa, no? Magdagbangayan tayo. Pero, I have to give it to you this time na nasa tamang point ka, kahit na tinatanggi mo, walang kwenta yung ginagawa nila pagsasayang ng oras. At pambubudol. Hindi na nila malaman kung ano ang dahilan ng kanilang signature campaign. Meaning to say, may totoong motibo ang mga yan at hindi nila maamin. Napuna sila, hindi kayang palayain si PRRD ng perma nila, tuloy pa rin sila. And then sasabihin ng maligno na yun na naluluto nito ang mga bagay-bagay para ma-impeach si BBM. Kaya kangatawang-tawa sa sinasabi ng Chupanga, dinadaan ka niya sa ingay. Tapos ikaw rin naman isa pa ring boses, Kiki. Naputo lang yung live. Ayan yun na. Tapos itong maingay na to, palpakang grammar, katulad na lang yung sa post ni Mahal na Reyna. This signature campaign can actually help. Anong is-can? Is na nga, can pa. Dapat tinanggal mo na yung is. This signature campaign can actually help us para mapababa si Oh my God! May pababa si PBBM and or ipapanalo ang 2028 elections. Kaya raw papanalunin ng pirma nila si VP Sara. Otot! Mambubudol, kita sa mukha mo. Ako na nagsasabi, hoy Maligno, mambubudol ka. Nakakasira ka pa sa signature campaign actually. Kahit matulog si VP Sara during the campaign period, mananalo yan sa 2028. Tagilid lang tayo dahil hawak nila ang Miro ngayon, hawak ng babaeng ahas. Agree kayo mga kababayan? Hindi kailangan ni VP Sara yung signature campaign nyo. Anong gusto nyong i-flex kay VP Sara? Kung, di ba sabi ko sa inyo, malataning ang galawan eh. So ipapakita nyo ang nakolekta nyong pirma kay VP Sara. VP Sara, i-endorso ka ng team, i-endorso ka ng Dutertista. I-endorso ka namin. I-endorso ka ng Tay Kami Naman Party List. I-endorso ka ng Tay Kami Naman NGO. Baka maging grupo na sila. We have 1 million members. Or maybe 5 million. Mga kababayan, wala pa yung Tay Kami Naman, 32 million na ang boto ni VP Sara. So, isn't that the most annoying debate of all? At hindi na sila magkaintindihan kung paano yan itutuloy pa, kung ano-ano na raw ang dahilan, at kung mukhang marami nang baka mamaya, no, sa kanilang signature campaign, magkaroon na ng tig-iisang bara ng ginto ang bawat pamilyang Pilipino. Parang lahat na gusto nilang kamkamin. Parang lahat na gusto nilang sabihin na kayang gawin ang kanilang signature campaign.
Parang gusto nilang sabihin na sa kanilang signature campaign ay matitigil na ang baha sa Pilipinas. Ikiklaim na nila lahat na yung kanilang pirma-pirma budol na yan ay maraming himalang magagawa. Baka bumaba na rin si Jesus Christ. Dahil sa signature campaign nila. Nagpapapirma kami, nananawagan kami kay Jesus Christ na bumalik na ulit sa lupa. What the heck? May natutunan kayo doon sa debate nila. Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.